So for this video, pag-usapan natin yung Starlink Direct to Cell na bagong technology na nilaunch lang in partnership with Globe ni Starlink. So Starlink, just to give you a brief background, is matagal na siya. So kaso lang nga, pag nag-avail ka ng Starlink, bibili ka muna ng kit na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. So, kit lang siya, parang modem, tsaka yung receiver, tsaka router na Wi-Fi. And then, from that, bibili ka, tapos meron ka pang monthly na 3,800 plus. Then, para lang yan sa basic connectivity. Yes, good naman yung Starlink kung affordable. Kaso nga, sa lahat, Pilipino is medyo may kamahalan yung 28,000 plus 3,800 na monthly. And then, here comes Globe Telecom. So, nag-partner siya para at least maging much affordable yung satellite technology. So, dito, sa Starlink is, pag sinabi mo is gumagamit siya ng mga satellite. Yung mga satellite is, nag-iikot lang kasi yan sa buong mundo. So, medyo may kamahalan rin yung pag-maintain ng mga satellite devices na umiikot ngayon sa mundo. Kaya, expect na medyo mahal rin. So, here comes the partnership. So, yun, direct to sell na siya. So, think of it as instead yung mobile phone natin is magko-communicate sa cell tower, sa baba, sa ground, meron na siyang satellite ngayon na connectivity. So, yung phone mo is magbabato na ng signal, communicate sa satellite. So, ang kagandahan dito, before kasi, meron lang mga special na satellite phones na kayang mag-communicate sa satellite. So, previously, naka-try ako ngayon, dati, ng satellite phone. Kaso nga, ang mahal ng bayad nun. Tsaka, parang din siyang services talaga. Then, hindi siya talaga affordable. Ginamit siya during disaster. And here comes the direct-to-cell na technology. Mas mura yung promise nila. So, yung kagandahan is pwede siyang gamitin sa current cellphone. So, imagine yung phone mo makika-communicate na sa satellite sa taas ng langit. Alright? So, from that, ano yung mga parang challenges? Kailangan mo ng direct cellphone to the sky. So, kailangan mo ng klaro, hindi obstructed. Hindi ka pwedeng indoor, hindi ka pwedeng nasa building, hindi ka pwede ilalim sa forest, may puno, yan, may obstruction. Kaya hindi siya pwedeng ganun. Dapat clear skies, walang obstruction. Blue skies. Kumbaga, kasi mas blue, so less yung cloud. Kung makulimlim rin, mas may challenge rin yan sa communication. Kasi kung makulimlim, ibig sabihin may water vapor yung atmosphere. So, mag-degrade rin yung signal from phone to Starlink. So, yung challenge yan is yung current mobile phone natin is mag-communicate niya sa satellite. Ibig sabihin, mas mataas yung transmit power. Kasi from cellphone to satellite yung communication. More transmit power, ibig sabihin, translate to more gamit ng baterya ng cellphone natin. Kaya yun yung mga challenges ng paggamit sa technology na ito. So, yung sinosolve pala dito is the coverage issue. Kasi nga, coverage, kasi sa Pilipinas, marami pa talagang dead spot. Ibig sabihin, walang mobile signal. Like kahit 2G, LTE, 5G, yan, limited yung Philippines. Kasi nga, kailangan natin mag-deploy ng maraming tower para mas ma-serve yung better yung Filipino. Yung challenges lang nga is mahal yung pagtayo ng tower natin. Kahit sabihin nyo, matayuan yan, yung permit, tsaka yung right of way, yun yung mga challenges. Tapos mga fiber cut. Okay?
So regardless of that, yun, pag-usapan natin yung Starlink technology. So dito pala, na-test lang nila is call, SMS, GCash, WhatsApp, and ano pa yun? Navigation, Google Maps. So basic data services lang yung kaya ngayon. Hindi ka pa sinabi na pwede kang mag-social media like Facebook, Instagram, YouTube. So for now, better is meron kang connectivity. Just a basic SMS, a call na makapag-update or during emergency. Yun yung pinaka-importante. May emergency ka tapos wala ka pang signal. So, eto na yung magsosolve sa issue na yon. Alright? So, yung mga nagnegosyo dyan ng mga piso Wi-Fi or ISP is huwag kayong mag-alala. Kasi for now, limited lang yung features nito. So, satellite internet connectivity provides the basic data services, call, SMS. Okay? So, tatayo to. Ibig sabihin, pwede ka nang mag-GCash pag walang mobile signal sa lugar. Kasi gagamitin mo yung satellite. So, yun yung kagandahan nun eh. So, lalago na yung GCash dito. Alright? So, yun yung advantage. Tapos, hindi to comparable sa mga current wireless network talaga. Mas mabilis pa rin talaga yung 5G natin na connectivity. So, yun yung kagandahan dito, no? So, at least, na-solve na yung connectivity. So, for example, nasa bundok ka, kailangan mo lang ng clear skies para makapag-communicate, makipag-send ka ng SMS na, Nay, andito ako sa tuktok ng bundok. So, pwede na yon, posible na yon. Or, kung good pa yung signal, pwede kang tumawag. Okay? So, hindi pa rin to replacement sa current internet, fast internet connectivity. Yung sinasabi lang dito is connectivity. So, basic services, call, text, SMS, tsaka GCash and WhatsApp. So, yun. At least makapag-send ka na ng photos or photos lang siguro. For videos, medyo mabigat kasi yan eh. So, yun. Medyo, yung experience daw dito is hindi talaga siya katulad ng regular na mobile data. Kasi, satellite, cellphone to satellite, mas compression yung data nun eh. Mas maliliit yung chunks compared talaga sa mobile regular data. Okay? And then, as long as merong footprint ng satellite dyan sa area niyan, and klaro kayo, walang obstruction sa sky, okay na okay, makapag-communicate kayo. Inside the building, cannot. Under the tree, cannot. Ano pa? Sa kuweba, cannot. So, kailangan mo talaga ng direct cellphone pataas. Okay? So, mas better kung mag-launch na ito is try nyo para malaman natin. Kasi for me, as a technical person, dito ako nagbabasa sa white paper kung ano yung technology. So speed talaga is hindi siya ganun ka-bilis, ka-regular na data. Reliability, pwedeng mataas kasi as long as makakasagap ka ng satellite or makaka-communicate ka, then that's fine. Then you can send the basic information that you need to send. Coverage, maganda. Latency, sakto lang rin. Yan. Tapos, yung Starlink kasi is designed, Starlink kit, I'm referring to the Starlink kit, not the cell phone. Starlink kit is designed for internet speed. So, mabilis yung internet dun. Pero compare mo sa cellphone na limited pa yung features. Siyempre, ayaw ni bigay ni Elon Musk lahat ng features sa Starlink niya. Kasi, hindi na yun mabibenta. May limitation pa rin yung Starlink satellite direct to cell. Okay? Then, yung current, yung promise is walang bagong hardware. So, yung cellphone daw, ibig sabihin, meron ka ng cell site sa sky. Okay? So, that's it for now. Maraming salamat. And just
introductory. Kung meron pa kayong mga katanungan regarding dito, paki-comment lang. Then, meron pa tayong mga more sumusunod video na once it launches. Alright.